opposite ng katotohanan. Sandigan ng Bayan, ito ang DZRH 107.5 Radyo Bactas. Naghahatid ng napapanahon at makatotohanang balita. DZRH 107.5 Radyo Bactas. DZRH, kapasanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. DZRH 107.5 Radyo Bactas. Nasa himpapawid na ang tinig ng Pilipinas sa bilang ng 1, 2, 3. DZRH 107.5 Radyo Bactas. Naghahatid ng napapanahon at makatotohanang balita. DZRH 107.5 Radyo Bactas. DZRH, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin ngayon ay alas 5 ng umaga. Magandang araw, Pilipinas! Ito ang inyong tagapagbantay, si at iyong kaagapay, Kiana Bernardo. At kayo'y nakikinig sa DZRH 107.5 Radyo Bactas. Sa ulo ng maiinit na balita, walang trabaho, umakit sa 2.27 milyon sa Pilipinas. Una sa balita, narito si Albert, Radyo Bactas, pasok. Salamat, Kiana. Sa ngayon, tumalon patungong 4.8% ang kawalang trabaho sa Pilipinas nitong nagdaang Hulyo. Kasabay sa pagbaba ng kalidad ng trabaho sa bansa. Ulat ng Philippine Statistics Authority na ngayong Biyernes, kasabay nito, nilalabas din naturang July 2023 Force Survey na ang mga sumusunod na datos. Una, employment 95.25. Pangalawa, labor force participations rate of 60.1. Pangatlo, labor force 46.6 million. Pangapat, underemployment rate 15.9%. At panglima, underemployment 7.1 million. Kapansin-pansing tumataas din ang bilang ng porsyento ng underemployment sa naturang buwan kumpara sa 12.9% noong Abril. Tumutukoy ang mga underemployment sa mga taong naghahanap ng dagdag na oras na naturang buwan kumpara sa 12.9 noong Abril. Madalas itong mangyari sa tuwing naghahanap ng karagdagang pagkakakitaan. Ang mga manggagawa at empleyado. Salamat, Albert. Para sa isang paalala, magbabalik po ang DZRH 107.5 Radyo Bactas. Kayo'y patuloy na nakikinig sa DZRH 107.5 Radyo Bactas. Walang trabaho sa Pilipinas bumaba sa 1.18 million pero job quality engagement. Sa mga detalye, narin ko si Gabriel, Radyo Bactas, pasok. Bagyang bumaba ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho sa pagkatapos ng Nobyembre 2023 ayon sa gobyerno, pero nanatili ang firmong underemployment. Sa ulat ng Philippines Statistics Authority PSA ngayong Martes, na itala ang unemployment noong naturang buwan 3.6%. Tiniyang nasa 51.47 milyong katao naman, course, o yung mga 15 anyos pataas na may trabaho o walang trabaho, kapansin-pansing kung baba nito. Mula sa 51.88 milyong noong Nobyembre 2022, bagamat ipinagmalaki ng PSA na bumaba ang underemployment patungong 11.7% mula sa 14.4% noong nakaraang taon, wala itong pinagbago kung ikukumpara noong Oktubre. Inuugnay ng mga ekonomista, labor groups at think tank at ang mataas na underemployment sa pag-iral ng mababang kalidad ng trabaho dahil sa napipilitan ng populasyong kumukuha ng dagdag na oras. Pagkayod, Gabriel nagbabalita. Iyan po ang mga balita sa araw na ito mula sa istoryang naghahatid ng mga detalye at sariwang balita. Ito ang inyong tagapagbantay, Sheena. At lagi niyong kaagapay,